Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Tayo po muna ay panandaliang manalangin. Salamat po, Ama, sa umagang ito, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong mga anak sa damang ito, Panginoon. Patuloy mo, Lord, bigyan ng wisdom, Panginoon, maunawaan namin ang mga salita sa umagang ito. At ako, Lord, bilang lingkod mo na magtuturo, bilang ako, Panginoon, ng katalinuhan, hindi maibahagi ayon sa iyong kalooban, Ama. Kung meron man, Panginoon, may karamdaman o may mga problema, Lord, sa umagang ito, tanggalin mo ito, Ama. Pagpalain mo ang iyong mga anak sa damang ito, Panginoon. Dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon. Napakaganda ng aming MTP. Doon ko lang nalaman na ang Panginoon pala ay anis to surgery at surgeon din. Kasi nung panahon na nilalang niya si Adan ay pinatulog niya. Kasi hindi pwede kung halimbawa gising si Adan, pamulat-mulat siya tapos ino-opera, pinukuha yung tadyang. Kaya pala yung mga doktor, pinapatulog din yung mga ino-operahan. Ano? Doon din pala nila kinuha yan sa Bible din pala. Yung wisdom ng mga doktor galing sa Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, napakaganda rin talaga na mayroong mga seminar, pag-aaral na ating pong nadataluan. Talagang napakabuti ng Panginoon. Marami po kaming natutunan. Talagang patuloy na ibinibigay ng Diyos ang katalinuhan sa atin bilang mga anak ng Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ngayong umaga, ang pamagat po nito ay ang tunay na buhay na mula sa ating Diyos, sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Sabi po sa John chapter 7 verse 38, ang sumasampalataya sa akin ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay ng buhay. So, simula raw sa puso natin, dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. So, ibig sabihin yung kasiyahan at buhay ay nasa atin na palang pagkatao. Ito ay nakapaloob na sa atin. Kaya dapat ang nandyan sa puso at buhay natin ay yung mga kabutihang asal, hindi yung kayabangan. Dapat talagang hindi yung kayabangan ang natuto sa ating buhay. Sabi nga, mayroon daw tatlong sumakay sa sasakyan, sumakay sa jeep at mayayabang yung tatlo. Siguro baka kay Brad Edith pa ito nakasakay. Sumakay galing Pierre. Sumakay yung isa, PSU, estudyante, graduating, nursing. Kailangan ko ba sabihin yung magbabayad ka lang sa jeep? O ito isang daan. Sabi ng driver, ilan dito? Isa lang. Estudyante, papuntang PSU, nursing, graduating. Kailangan pa ba lahat yung isabihin mo yun? Sabi ng isa, 500. Ilan dito sa 500? Nagalit yung driver. Anong lalaki ng pira nyo? Aga-aga. Sabi niya, isa lang. Sabi niya, seaman, kapababa pa lang. Talagang 500 seaman, malaki din na sa ay mayroong isa, nayabangan din. Sabi niya, 1,000. Ilan yan? Kaming lahat. Kasama na yung nursing, pati yung seaman. Keep the change. Mas matindi yan. Kalalabas lang, galing Mandaluyong. Mas matindi. Di ba? Talo na yung mga pasahero kasi may kasama sila pala galing sa Mandaluyong. So, alam po ninyo, mas masarap ang maglingkod kaysa sa ikaw ay paglingkuran. Mas masarap ang tumulong kaysa sa ikaw ay tulungan. Kaya mas masarap ikaw ay mag-alaga ng kamag-anak mong may sakit kaysa sa ikaw ang may sakit na ikaw ay alagaan. Kaya sa puso natin dapat ang bumubukal dito, sa buhay natin ay yung pagtulong. Huwag natin isipin lagi yung makukuha, isipin natin yung ating maitutulong sa kapwa natin. Napakahalaga po yun na sa buhay natin bumubukal ang kalooban mula sa Panginoon. Kaya nga mayroong isang binatang may sakit, may edad na nagpa-check up sa doktor, sabi niya, Dok, gusto ko nang kumaling kasi ang aking mga kamag-anak ay ayaw na sa akin mag-alaga. Ano ba ito ang pili kong gawin? Sabi ng doktor, dahil malubha yung karamdaman mo, mag-asawa ka ng pangit na masama ang ugali. Sabi niya, bakit, Dok? Kasi mas gugustuhin mo pang mamatay kaysa sa mabuhay. Kasama siya.
Di ba? Kaya sabi ng doktor, yun ang payo ng doktor sa kanya. Mag-asawa siya ng pangit na masamang ugali. Sabi niya, gusto mo pa mamatay kaysa sa mabuhay na kasama siya. Sa buhay po natin, pag hindi ang Biblia ang binuklat natin sa umaga, baka po ang mabuklat natin ay pangit na sitwasyon. At madala ang ating puso at ang pumasok dito ay yung buhay sa mundo na hindi makatutulong sa iyo. Yung mga masamang impluensya, paggising mo yung cellphone, iba ang nabuksan mo. Yung text na basa mo, ang sakit pala nung nilalaman ng text na yun. Hindi maganda. At maghapon, dinaladala mo yung hindi magandang damdamin sa puso mo, pati sa isipan mo. Naguguluhan po tayo. Kaya dapat po yung magagandang bagay ang makita natin at maisip sa unang paggising mo pa lang. Dapat yung mabubuting bagay at wala pong ibang mabuting bagay na katotohanan itinuturo ang Panginoon kundi ang kanyang salita. Kaya dapat po sa umaga tayo ay nananalangin at tayo ay nagbabasa ng salita ng Panginoon para hindi tayo makakita agad ng mga pangit na bagay na mga hindi ka nais-nais sa ating kaisipan at sa ating puso. Bigyan po natin ng halaga ang salita ng Diyos. Kasi ang sabi niya rito, ang sumasampalataya sa akin ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay ng buhay. Yung nagbibigay buhay. Dapat ito po yung pumapasok at nananahan sa atin. Yung patuloy na kabutihan ay binigay ng Diyos sa atin. Hindi po yung mga bagay sa mundo na panandalian lang. Yung buhay na hinahangad natin mula sa Panginoon, ito po ibinigay na sa atin ng Diyos. Panatilihin natin ito at mananatili itong buhay na ito na bumubukal kaya nga sa ating mga Kristiyano, ang kasiyahan natin hindi doon sa diskuhan, hindi kung saan-saan. Hindi na tayo dapat maghanap ng kasiyahan kung saan. Sa puso natin bumubukal yun. Nararamdaman natin yun. Masaya tayo kahit nasa kabingang kwarto ka lang, natutulog ka, nagbabasa ka ng salita ng Panginoon. Ang saya ng iyong nararamdaman. Nagkakaroon ka talaga ng relasyon sa Panginoon na halos magkalapit na kayo ng Panginoon. Kasi yung lagi ang iyong nabubuklat sa umaga, yung magandang salita ng Panginoon. Kasi ang sabi niya, ito yung mabuting balita galing sa Panginoon. Pag ito po ang ating nabuksan sa umaga, malaki pong pagpapala bibigay ng Panginoon. Parang sa kape, pag umising ka sa umaga at nagkape ka, ano ang reaksyon sa katawan mo? Boom! Gising. Di ba nagigising ka, pag inom mo pa lang, nararamdaman mo na nanunumbalik yung yung kaisipan mo na yung nagigising ka. Pero pag inunom mo yung salita ng Panginoon, pag gising mo sa umaga, boom! Gising. Gising po ang ating matutunghayan sa umaga pag ito ang ating binasa. Dahil ito yung nagbibigay ng buhay sa atin, kaligayahan, kasiyahan, at hindi ka kayang asarin ng mundo. Di ba kahit kaya nga sabi ng Panginoon, isuot mo yung baluti, ilagay mo sa dibdib yung baluti ng kaligtasan. Kasi yung mga salita na ibinabato sa atin sa mundong ito, pag nadala tayo, nasaktan tayo, maghapon na, hindi ka magiging masaya. Gawin natin masaya yung buong maghapon natin. At hanapin natin yung mga taong gusto natin makasama yung talagang mayroong takot sa Diyos. Yung naglilingkod sa Panginoon. At ang balik po sa atin, napakalaking blessing ang ibibigay ng Panginoon. Ibibigay po ng Lord ang tagumpay sa atin. Kung maalala nyo si Eliseo at si Elias at si Eliseo, nung panahon na si Elias ay nakita niya si Eliseo, sabi po sa unang Hari, chapter 19, verse 19 to 21, sabi po dyan, umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo, 12 pares ng turo ang ginagamit niya at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias, sa tapat ni Eliseo, inalis ni Elias ang kanyang balabal at binalabal sa Eliseo. Sabi po sa 20, iniwan naman ni Eliseo ang mga turo, humabol kay Elias at nakiusap, magpapaalam po muna ako sa aking ama at ina at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo. Sumagot naman si Elias, sige, umuwi ka muna. Sabi sa 21, umuwi nga si Eliseo,
nagpatay siya ng isang pares na toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro. Pinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging lingkod nito. Si Eliseo po ay hindi po ordinaryong tao yung kanyang ari-arian. Kasi mayroon ka pa namang 12 pares na baka. 24 yun. Sabihin kung ngayon ang baka, ang halaga ay 40,000 ng mga baka ngayon, alamanin pa yung laki nun. Ay di halos 1 million ang halaga ng kanyang ari-arian that time na tinawag siya ng Panginoon. At hindi siya nang hinayang. Ang ginawa niya, nagkatay siya ng turo, yung kanyang araro at yung pamatok, ginawa niyang panggatong. Totally, hindi na siya babalik doon sa kanyang pinanggalingan. Hindi na siya babalik doon sa dati niyang ginagawa. Totally, iniwan na niya yun. Iniwan niya yun, sumunod siya sa Panginoon. At hindi basta yung kanyang kapital, milyon po ang kanyang iniwan para lang sumunod sa Panginoon. Yung kayamanan niya, ipinagpalit niya na sumunod siya sa Panginoon. Hindi po basta yung sumunod sa Panginoon. Hindi tinatawag ng Diyos yung mga taong walang magagawa sa kanyang kaharian. Kaya pag ikaw ay narito, ibig sabihin tinawag ka ng Panginoon, kabilang ka sa mga taong mayayaman. Kasi ang tunay na kayamanan ay pag tayo nasa Panginoon. Hindi po ang walang perang tao ang siyang mahirap. Ang totoo pong mahirap ay yung walang Diyos. Si Eliseo po ay hindi dalawang isip, sumunod siya kay Elias. At kung atin pong susundan ang kanyang history, nakamit niya yung double portion anointing na galing sa Panginoon dahil sa pagsunod niya. So tayo po dapat magkaroon tayo ng pusong masunurin. Handang sumunod. At pag tayo po'y sumunod sa Panginoon, iwan natin yung dati nating buhay. Gamitin natin yung tinuro ng Panginoon sa atin kung paano tayo mamumuhay. Dahil sa mundo, marami tayong kalaban. Pero yung si Eliseo, yung puso niya talagang, pag tayo naglingkod sa Panginoon, baka mayroong gustong ipaiwan na ang Diyos sa'yo. Kahit anong halaga pa niyan, iiwan mo. Patuloy kang sumunod sa Panginoon. Magtatagumpay at magtatagumpay ka. At mayroong mga taong magkagayad sa iyo kung paano ka susunod sa Panginoon. May ibibigay ang Panginoon ng mga taong makakasama mo para i-guide ka at paano mo mapaglilingkuran ng Panginoon para makamit mo yung buhay na walang hanggan na bumubukal sa ating puso ang kaligayahan mula sa Panginoon. At ang sabi po sa Hebreo 13 verse 7, ang sabi po sa Hebreo 13 verse 7, alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namumuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. So sa bawat tinuturo ko po dito, bawat sinasabi ko sa inyo, ito po ay nagmumula sa Panginoon. At ito po yung katotohanan na gustong iparating ng Panginoon sa atin. Pag sinusunod natin ang kanyang mga salita, hindi po tayo magkukulang sa lahat ng ating pangailangan. Kaya ibigay ng Diyos yung lahat. Huwag tayo magkalinlangan sa ating pananampalataya sa Panginoon at ito po ay ating makakamit. Ibibigay ito ng Diyos. Hindi po ako magtuturo dito ng hindi ayon sa kalooban ng Panginoon at hindi galing sa kanyang salita. Kaya po gusto ko na makamit ninyo yung mga bagay na gustong ibigay ng Diyos. Kaya gusto ko pag ako'y nagtuturo, talagang maituro yung tama. Maibahagi sa inyo yung gusto ng Panginoon na makamit ninyo. Dahil hindi po madamot ang Diyos, lahat ay ibinibigay niya sa mga taong handang sumunod sa Kanya. Patuloy po ang Panginoon naging tapat sa ating mga paglilingkod sa Panginoon. Kaya ang sabi niya sa 17, chapter 13 verse 17, pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawain ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi sila'y mamimigati at hindi ito makabubuti sa inyo. Kaya sinisikap ko na maging masunurin kayo. Kasi pag ako ay, sabi nila, pag namigati, ay hindi rin makabubuti sa inyo.
Di ba sa ating magulang, pag ang magulang natin may problema, hindi makapag-desisyon ng maganda, hindi makapag-isip ng maganda, nakaapektuhan ang buong pamilya. Sabi ng Panginoon, kasi sa aking pagtuturo at hindi ko na ituro ng tama, at sabi ng salita ng Panginoon, ako ang mananagot. Ako yung mananagot. So kaya ginagawa ko yung tama na pagtuturo kung paano ko ituturo ito ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi ko po ito binabasa lang na para ituro ngayon, kundi ito nananalangin ako, Panginoon, ito pa yung kailangan ibigay sa kanila. At sa aming pag-aaral, na lumalabas po yung mga ganito, mga dapat ituro na talagang yung katotohanan na dapat lumabas. Ang sabi nga nila, ngayong panahon na ngayon ng katotohanan na ibigay mo sa tao. Sabi niya, masaktan ng masaktan, sabi niya sa aming tinuturo, masaktan ng masaktan, umalis ang umalis, matira ang matibay. Sabi nila, katotohanan na ang dapat lumabas kasi ito na yung panahon, itong huling araw na ito, ang panahon ng pagdating ng Panginoon. Paano pa pag dumating ang Panginoon na tayo ay wala sa katotohanan at ang bumubukal sa atin ay kayabangan at hindi yung bukal ng buhay na galing sa salita ng Panginoon? Paano yung pagdating ng Panginoon? Anong sasabihin ng Diyos sa akin na bakit ganito yung iyong pinamumunuan? Puro pa rin mayayabang. Hindi pa rin bukal ng buhay, ng puso nila ang nananahan sa kanila na mula sa aking mga salita. Kaya mas, pag ikaw ay isang leader, hindi po basta-basta. Kasi mas malaki yung aking pananagutan kung hindi ko ito magagawa. Kaya gusto kong maging katotohanan ng lumabas at yun po ang inyong maipamuhay dahil sa pamumuhay ng katotohanan, kayo po ay makakalaya sa gapos ng mundong ito. At doon kayo pagpapalain ng Diyos. Kaya nga lagi kong itinuturo sa inyo, maging tapat kayo sa Panginoon, maging faithful kayo sa Panginoon, kasi hindi ko kayo kayang pagyamanin. Pero pag sinunod niyo ang salita ng Diyos, bubuksan niya ang turungawan ng kalangitan at ibubuhos ang pagpapala sa inyo. Ang susi po ay hawak natin. Ang susi po ng pagpapala ay hawak natin at hawak natin ang ating buhay ayon sa paglilingkod sa Panginoon. Pag ating kong tinupad, ang paglilingkod natin sa panong ginawa natin 100%, sobra pa doon ang ibabalik ng Diyos sa atin. Pag tayo po'y naging tapat at nasunod natin ang kalooban ng Panginoon, napakalaking blessing po ang matatanggap natin mula sa Diyos. At yun ang ayaw kong ma-miss ninyo. Yung mga blessing na kailangan ninyong matanggap, hindi nyo natanggap kasi nagkulang kayo sa pagsunod sa salita ng Panginoon. Kasi hindi po mababago ang salita ng Diyos. Kahit kailan. Hindi po ito mababago. At lahat ng sinasabi niya, ito ay mangyayari. Kaya ito po yung gusto kong mangyari sa inyo. Sa pagtuturo po, na tinuturo sa amin sa mga seminar, laging sinasabi, ang katotohanan ang dapat lumabas. Panahon na ngayon, hindi na ngayon dapat gawing bibi ang isang Kristiyano. Sabi niya, dapat sabihin mo yung katotohanan. Kung mayroong masasaktan, okay lang, sabi niya. At least nalaman nila yung katotohanan. Kasi yung nasaktan sa katotohanan, sabi nila, babalik at babalik yan sa Panginoon. Amen. Pero pag sinabi mo ay hindi katotohanan, kahit napakaganda sa kanilang pantingin, bandang huli sisisihin ka at sasabihin, kaya ako lumayo sa Panginoon. Dahil sa kanyang mga turo, dahil tinuturo niya ganito, wala namang pala sa salita ng Panginoon. Akala mo tama yung tinuturo mo, yung pala mali. Kaya dapat doon sa katotohanan, kasi yung katotohanan, sabi nga, yung pagpalo sa atin, sa mga anak natin, pag saway sa kanila, yun ang nagbubunga sa kanila ng pagiging maging mabuting tao. Sa Panginoon po, ganun din ang katuruan. Ang katuruan po natin ngayon ay talagang dapat ipahagi ayon sa salita ng Panginoon ang gusto niyang ipaabot. Kasi pag tayo ay nag-chin-chin, tayo ay nasasaktan, lalo tayong natututo. Lalo tayong natututo. Yung mga driver na magagaling na driver, bakit sila gumaling? Ang daming experience niya. Ay, muntik na ako doon sa pagkilo ko. May experience ka na rin sa susunod. Alam mo na, ang dadaanan mo pagkilo mo. Alam mo na kung paano gagawin mo rin kasi may experience ka na. Kung minsan po may biglang inihaharang ng Panginoon para iligtas ka. Marami pong pamamaraan ng Diyos. Haharang yung mga bagay para mayroon, yung mga
minsan, di ba, may mga tao na hindi ka nakarating doon sa ganung lugar kasi may pamamaraan ng Diyos na iligtas ka. Naalala ko yung Tin Tower, 2011 ba yun, yung binangga? 2011 ba yun? Yung binangga yung tower, may nag-testimony rin na tao na siya nag-uopisina ron. That time, hindi siya nakarating kasi naghatid siya sa kanyang anak sa school. Nagalit na siya kasi nga na-late siya. Pagtingin niya, sumabog yung Tin Tower na yun na kanyang pinag-uopisinahan. Di ba? May pamamaraan ng Panginoon. Minsan, nalilate tayo. Kaya huwag tayo mag-apura sa mga bagay na gusto natin. Hintayin natin ang kalooban ng Diyos. Hintayin natin yung pagpapalang mula sa Panginoon. Bagang may mga pamamaraan ng Diyos na hindi natin pamamaraan. Kaya pag na-late ka, ay hayaan mo lang. Huwag ka masyadong, may mga apura ka na. Kuminsan kasi, sa pag-aapura natin, nagkakaroon tayo ng guilt sa puso natin. Ang tagal kasi niyan hinintay ko pa. Diba? Huwag ganon. Kung ano yung kalooban ng Panginoon, yun po ang ating sundin. Yung kanyang mga salita, dito tayo mag-base. Kaya nga lagi kong sinasabi, basahin natin yung salita ng Panginoon. Halos kada tayo ko dito lagi kong ini-encourage kayo, manalangin magbasa ng salita ng Panginoon. Kasi ito po yung katotohanan na magpapalaya sa atin. Pag naramdaman mo na walang halaga sa iyo ang lahat ng kayamanan sa mundo, saka ka pagpapalaki ng Diyos ng kayamanan hinahanap. Hindi lang yung kayamanan dito ibibigay ng Diyos sa iyo. Kaya nga sabi ng Panginoon kay Haring Solomon, dahil hiningin mo ay wisdom, idadagdag ko na rin sa iyo ang kayamanan at kasikatan. Pag ang hiningi natin ay yung wisdom mula sa Panginoon, idadagdag yan lahat ng Diyos sa atin. Ibibigay yan lahat ng Diyos sa atin, yung pangangailangan mo na yan. Maging ang iyong pamilya, ayusin ng Panginoon. Maging ang pagsasama niyong mag-asawa, ayusin ng Panginoon. Ilalagay kayo sa tamang relasyon. Baga magiging maganda ang iyong pagmamahalan dahil may guide kayo mula sa Panginoon. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Lagi niyong tandaan, hindi kayo ilalagay ng Diyos sa maling tao. Oo, marami tayong ma-encounter ng mga maling tao para ma-encounter mo yung mga tamang tao. Marami po tayong mga pinagdadaanan. Pero darating ang panahon, pag ang Panginoon ang iyong pinahalagahan sa buhay mo, lahat ng mabuti para sa iyo, yun ang mangyayari sa buhay mo. Lahat ng mabuti, tandaan ninyo, sabi niya rito, sabi ng Panginoon doon sa ating binasa, sabi niya, ang sumasampalataya sa akin ayon sa salita ng kasulatan, ayon sa sinasabi ng kasulatan mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig ng buhay, ang tubig na nagbibigay ng buhay. So, ito po ang mararanasan natin pag tayo ay nasa Panginoon. Ibibigay at ibibigay ng Diyos sa atin yan. Hindi siya magkukulang kailanman. Kaya lagi kong pinangalandakan sa inyo, tinuturo sa inyo, magbasa kayo ng salita ng Panginoon. Sa umaga, pag ito ang iyong nabuklat, kahit na bumuklat ka lang, kahit mga ilang verse lang, bago ka tumingin sa mga bagay na gusto mong makita, bago mo i-open yung cellphone mo, bumuklat ka muna ng salita ng Panginoon. Eh, Pastor, yung cellphone ko kasi nandun yung aking Bible. Bumili tayo ng Bible talaga. Kasi sigurado ko pagbukas mo, baka iba ang mabuksan mo pag doon yung Bible mo sa cellphone. Iba yung madaanan mo, pag iba na yung nakita mo, doon ka na nakatingin. Sayang yung maghapon na masisira lang doon sa maliit na yun na bagay na nakita mo ng umaga. Buksan mo ang salita ng Panginoon. Mag-umpisa ka sa pinaka-umpisa kung paano nilalak ng Diyos ang mundo. Mag-umpisa ka rin, basahin mo kahit na isang verse lang, isang araw. Sa isang taon, 365 verse ang mababasa mo. Bago ka mag 100 years, tapos mo na ang Bible basahin. Ubus mo na, basahin ang Bible. Baka nakadalawang balik ka na. Salamat sa Panginoon. Kaya lagi kong sinasabi, manalangin tayo, magbasa tayo ng salita ng Panginoon para po magkaroon tayo ng biyaya mula sa Panginoon na talagang nandun yung... Kasi ito po yung magtutuwid sa atin. Kung minsan kasi nagugulumihanan ka na, pagbasa mo ng salita ng Panginoon, ay ito pala. Nakikita mo
gustong ipakita sa iyo ng Panginoon dahil nagbabasa ka ng salita ng Panginoon. Ang sabi po sa Filipos 3, chapter 3, verse 14 to 15, sabi po diyan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Dapat po tayong lahat nagpupunyagi. Sinusupil natin ang ating mga sarili. Dapat po araw-araw natin pinapako sa krus ang ating katawan para magawa natin ang gustong ipagawa ng Panginoon. Kasi tayo po ay makasalanan. Halos ang gusto natin gawin ay gusto natin yung makabundong bagay. Sabi nga dapat, dalhin natin ang ating sa katawan doon sa krus. Araw-araw natin suhituhin. Araw-araw natin paluin. Ipago ang ating pagkatao doon sa krus. At dapat ito ay mamatay. At ang mabuhay sa ating pagkatao ay ang Panginoong Hesus. Dapat siya po ang mabuhay sa atin. Yung tunay na buhay na gustong ibigay ng Diyos sa atin, dapat siya ang mabuhay sa atin, hindi ang ating pagkatao. Kasi pag nanatili tayo sa ating pagkatao, hindi po natin makakamit yung bukal ng buhay na binibigay ng Panginoon. Ipago mo sa krus ang iyong katawan. Lagi mong bigyang halaga ang kahalagahan ng salita ng Panginoon. Pagtibayin natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Bigyan natin ito ng halaga. Ibibigay po ng Diyos sa atin yung mga bagay na yun. Ang sabi po sa 15, ganyan ang dapat maging kaisipan natin mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipaunawa iyan sa inyo ng Diyos. Manalangin po tayo kung hindi natin maunawaan yung gustong ipagawa ng Panginoon, kung tayo naguguluhan, manalangin po tayo para ipaunawa ng Diyos ang dapat natin gawin. Kung ikaw ay nakakaranas ng kahirapan, kaya kang payamanin ng Diyos. Basta nandun yung pagpupunyagi mo talaga na patuloy kang sumingit, patuloy kang lumapit sa Panginoon. Naalala niya yung dinudugo, 12 years na dinudugo. Siguro siya talagang mahina na siya. Kasi ang ayon sa Bible, ang sinasabi doon, yung laylayan na lang ng damit ni Jesus ang kanyang nahawakan. Ibig sabihin, gumagapang siguro siya. Pilit siya gumagapang papunta sa Panginoon nung siya may karamdaman. At nung malapit na siya, nahawakan niya at bigla siyang gumaling. Tayo po sikapin natin na talagang magawa ang kalooban ng Panginoon. At anumang meron tayo, karamdaman man o kahirapan man, babaguhin at babaguhin ng Diyos ang ating pamumuhay. Huwag natin hayaan na tayo ay maging mahirap sa paglilingkod natin sa Panginoon. Naalala mo yung kwento, yung isang tao na si Joe Gerald, yung taga-ibang bansa. Sila yung mahirap. Nagtatrabaho siya, kung ano-anong trabaho pinapasok niya para lang kumita. Kasi siya yung mga anak. Ang sabi ni Joe, isang araw, sabi ng asawa niya, yung mga anak mo, palalabasin ko mamaya para magpalimos. Kasi wala na silang nakain. Sabi ni Joe, hindi. Maghahanap ako mamaya ng trabaho. At sabi niya, lagi ko na itong ginagawa, naghahanap ako eh. Pero wala akong makuha. At yung araw na yun, nakakita siya ng isang tindahan ng car. Tindahan ng mga sasakyan. At lumapit siya ron sa manager. Sabi niya, pili ba akong magbenta ng mga sasakyan mo? Sabi niya, pwede. At yung araw na yun, nakapagbenta siya ng isang kotse. Ngunit yung palang kanyang kita ay 2 weeks pa bago ibibigay sa kanya. Nakiusap siya doon sa may-ari na pahiramin siya ng pera. Pinahiram siya at binili niya lahat ng pagkain. Dinala niya sa kanila, tuwang-tuwa yung pamilya. Nilatag na yung inayos yung misa, nilatag lahat yung binili niyang pagkain. At habang kumakain yung kanyang mga anak, tumutulo ang luha niya. Tumutulo ang luha niya habang kumakain yung kanyang mga anak. At nasabi niya sa sarili niya, simula ngayon, anak, hindi na kayo magugutom. Hindi na ako papayag na kayo maghihirap. Hindi na ako papayag na kayo mamamalimos. Hindi na ako papayag na tayo ay maging api-apihan. At simula noon, nagkaroon siya ng dedication sa puso niya
sa kanyang kaisipan, bumukal yung talagang galing sa Panginoon na kaisipan na paano niya gagawin. At simula nung nagsikap siya, ginawa yung abilidad niya. Ang ordinaryong nagdidig ng mga kutsi, 7 kutsi lang amang karamihan. Pero siya, 6 na unit na sasakyan na ibibinta niya adi. At naging milyonaryo siya. Baguhin na po natin ang ating pananaw. Dahil yung buhay na ibinigay ng Diyos sa atin, huwag natin sayangin. Huwag natin sayangin yung katalinuhang ibinigay ng Panginoon sa atin. Araw-araw nakakabigtas siya ng 6 na kutsi. Magkano ang commission niya ron? Kung 1,000 sa isang kutsi, di meron siyang 6,000 adi. Ay kung 10,000, di may 60,000 siya adi. Magkano yan sa isang taon? Ay sa isang buwan? Napakalaking pera. Hindi po basta-basta ang wisdom na binibigay ng Diyos sa atin. Kaya natin maging asinsado sa tulong ng Diyos. Maging matalino tayo, maging mapag-isip tayo kung ano ang dapat natin gawin. Sa tamang pamamaraan, ibibigay ng Diyos ang kasaganaan sa ating buhay. Kasi kahit kailan, hindi magkukulang ang Diyos. Hindi magkukulang ang pinanggagalingan ng pagpapala mula sa Panginoon. Kasi ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 19, ang sabi diyan, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon at ginagawa natin ng tama at ang bukal ng buhay ay nasa atin, yung pong salita ng Diyos na yan mangyayari sa atin. Ibibigay ng Diyos sa atin. Maagis ka na lang ng iyong pamilya, maganda na ang pamumuhay. Ang pagyaman po hindi matagal pag kiniloob ng Diyos. Matagal na ang isang taon. Napakatagal na ang isang taon. Sabi nga, pag niloob ng Diyos, yung kayamanan makukuha mo ng 50 years, makukuha mo lang ito ng 1 year. Ibibigay na ng Diyos sa'yo. Huwag po tayong magkalilangan sa Panginoon. Magpasalamat tayo pag lumalaki yung tithes natin. Natutuwa nga ako kay Tutoy, sabi ni Tutoy, gusto ko lumaki yung tithes mo. Pag ganun yung kaisipan natin na talagang, kasi yung pangako ng Panginoon dito hindi ito pwedeng masira at hindi ito pwedeng mabago. Ibibigay ng Diyos ito sa atin. Hindi lang po pera ang binibigay ng Panginoon, kalakasan, pagpapala sa ating pamilya. Pag malusog ng ating pamilya, ito yung unang blessing na binibigay ng Diyos sa atin. Salamat sa Panginoon na kailanman hindi siya magkukulang sa atin. Kaya ang challenge ko lang po ngayong umaga sa ating paglilingkod sa Panginoon. Dahil ngayon po ay linggo ng pagkabuhay. Dumaan po ang Panginoon sa paghihirap kung napapanood ninyo sa TV, kasi may mga panoorin simula pa nung nakaraang araw, kung paano siya ipinamo, kung paano siya pinahirapan. Actually, hindi naman yung taong-taong nangyayari. Pero, yun yung isa rin pagpaalala sa atin na nangyari yung ginawa ng Panginoon. Bakit pinayagan ng Diyos na siya imapako sa krus? Dahil sa atin. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya pinayagan niya na mapako sa krus ang kanyang anak para sa atin. Ganun kabuti ang Panginoon. Kung iisipin naman, bakit kailangan yun, di ba? Pero grabe yung pagmamahal ng Diyos. Sabi ko nga, ang tanong ko sa Panginoon, sino ba kami, Lord, ng mga tao? Bakit ganun na lang ang pagmamahal mo sa amin? Sa kabila ng aming katigasan ng ulo, pero ganun katindi ang pagmamahal mo sa amin na ibinibigay. Yung pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi po ito kayang pantayan ng kahit sino. Ganun po kabuti ang Diyos sa atin, bawat isa sa atin. Yung buhay niya, ibinigay niya. Yung pangangailangan mo pa kaya ang hindi niya kayang ibigay. Kayang-kaya po niya itong ibigay. Alam po tayong lahat, naghahangad ng mabuti at magandang buhay. Pero ang lahat po ng yan, makakamit natin sa Diyos. Ibibigay ng Panginoon sa atin. May mga tinuturo ang Panginoon sa atin. At ang napakaganda sa Panginoon, ikaw mismo sa sarili mo, doon ka niya tuturuan. Kung paano kanya
pagpapalain. Ramdam mo. Mararamdaman mo sa sarili mo. Nakakaramdam ka ba yung wala pa sa iyo yung pagpapala, pero ramdam na ramdam mo na darating na sa iyo. Yung bang, ako gano'n nararamdaman mo talaga na yung wala, hindi mo pahawak, pero nararamdaman mo na mirong at mirong darating sa iyo. Tapos bigla lang talagang dumarating. Nararamdaman po yan. Kasi ang Espiritu ng Panginoon, sabi ko nga, kahit na nakasara yung pintuan mo, kakatukin at kakatukin ka ng pagpapala. Pag-inom ng Diyos. Kaya sa buhay po natin, ang encourage ko po sa umaga nito, sana po yung bukal ng buhay mula sa Panginoon, yun po ang ating maranasan. Maramdaman natin yun. Magkaroon tayo ng kasabihan palagi sa gawain ng Panginoon. Manumbalik yung ating sigla sa paglilingkod sa Panginoon. Manumbalik yung ating saya sa paglilingkod sa Panginoon. Alam po ninyo, kahit na humaba pa ang buhay mo ng 300 years, kung wala ka sa Panginoon, napaka-iksi ito. Kasi yung kapalit ng buhay ay eternity. Walang kaparehas yun. Napaka-iksi lang ng buhay. Pero sabi ng Panginoon, pag ikaw ay nasa Kanya, hindi ka na mamamatay. Itong katawan natin, itong mawawala. Pero tayo talaga mismo, yung ating kaluluwa, hindi po ito mawawala. Kaya nga mayroong kaparusahan na pag nagkasala ka, ito kayo tatapon. Pero pag tayo po ay nasa Panginoon, kaya nga sabi ng mga sa aming pinag-aaralan, huwag tayong maramon sa kaligtasan. Unahin natin muna sa lahat yung ating mga mahal sa buhay. Kasi pagdating ng panahon na tayo ay kinuha ng Panginoon, tiyak pa ba na yung mga mahal mo sa buhay, doon din sila pupunta? Tiyakin natin na ang ating mga mahal sa buhay ay maliligtas. Dahil dito sa lupang ito, temporary lang ang buhay natin. Lahat po ay lilipas. Napakahaba na yung 100 years. Ang karamihan ngayon, 70 to 80 years, nawawala na. So ano ba yung pipiliin natin? Itong napaka-iksing buhay na ito? O yung buhay na pangako ng Diyos na bumubukal sa atin? Masarap po sa paglilingkod sa Panginoon. Masaya ka na, may buhay ka pa na ibibigay ng Panginoon. Tayo po, sikapin natin yun, na talagang yung paglilingkod natin sa Panginoon 100%. Huwag tayo mag-alala sa mga pangailangan natin. Maging tapat ka lang, may wish lang. Sipagan mo lang. Pero sa sipag mo dapat may oras ka para sa Panginoon. Basta lagi kong sinasabi, huwag kayong lalabas ng tahanan nyo na hindi kayo nakapagbasa ng salita ng Panginoon. Na hindi kayo nakapanalangin. Bago kayo umalis, kung ano man ang trabaho ninyo, bago kayo umalis, magbasa kayo. Kahit isang verse lang. Para yung verse na yun, dala-dala mo sa maghapon at yun yung magiging sustansya mo, yun ang magpapalakas sa'yo. Yun ang mahahawak sa'yo sa maghapon na yun, na magbibigay sa'yo ng pasensya kung may ma-encounter ka man, yun ang magbibigay. Yun yung lakas, yun yung vitamins na naibigay sa'yo ng Diyos sa maghapon yun. Mapagtatagumpayan mo ang maghapon kasi yung vitamins na ibigay sa iyo ng Panginoon. Nabasa mo yung salita niya. Kahit isang verse lang, maghapon yan, kaya kanyang isustain ang lakas mo. Kaya ibigay yung protection ng Diyos sa iyo. Isang verse lang na mabasa mo sa umaga at manalangin ka lang kahit 5 minutes lang. Lumuhod ka sa Panginoon bago ka tumikal sa iyong higaan, bago ka magkape. Yun muna, manalangin ka muna, Panginoon. Ipanalangin mo sa iyong mga mahal sa buhay, yung pangangailangan mo sa maghapon, Lord. Gusto ko, Panginoon, kumita ako ngayong maghapon ng ganito kalaki. Gusto ko, Panginoon, alagaan mo maghapon ng aking pamilya. Gusto ko, Panginoon, yung mga tao, Panginoon, na malapit sa akin, pagpalain mo rin. Gusto ko, Panginoon, yung mga tao, Panginoon, na makakasama ko ngayon ay magkakaroon sila ng magandang pamumuhay. Yung lahat ng mga kamag-anak mo, kung sino man, pwede mong ipanalangin. Manalangin ka kahit 5 minutes. Panginoon, gawin mong masaya ang aming pamilya. Panginoon, tanggalin mo yung mga karamdaman na aming nararamdaman. Araw-araw po, maga-maga, bago ka matulog sa hapon, sa gabi, manalangin ka sa Panginoon. Basta ka naman ng isang verse. Balik ka na naman sa kanyang salita. Matatanggap mo yung biyaya. Matatanggap po natin yung biyaya. Estudyante ka man, anumang kalagayan mo sa buhay, dadaloy ang biyaya ng Diyos sa'yo. Mararanasan mo ito sa araw-araw ng pakikiusap sa Panginoon. Kasi po pag tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, ang Diyos ang nagsasalita sa atin. Kasi ito po ay salita ng Diyos. Pag tayo naman nananalangin, tayo yung humihingi sa Diyos. At pag nagbabasa ka ng salita ng Panginoon,
nakakaroon po tayo ng pag-uusap dahil nananalangin tayo. Kaya nga ang fasting, hindi lang panalangin oras-oras. Ang fasting, kung nanalangin ka ng 3 hours, dapat matutulog ka ng mga 5 hours. Mamamahinga ka, kasi yung pamamahinga mo, doon ka kakausapin ng Diyos. Habang hindi ka nagsasalita, ang Diyos ang nagsasalita sa iyong kaisipan. Yung pong pamamaraan ng pagpasting, hindi po yung sigang panalangin, ikaw na lang nagsasalita, hindi na po makapagsalita ang Panginoon. Mahirap po sa dalawang taong nag-uusap na ikaw lang ang lagi nagsasalita. Kaya pala tayo ay, napag-aralan din namin nung kahapon, kaya pala tayo ay dalawa yung tayo. Kasi dapat pala, listok tayo, dapat pala kung ikaw nagsalita ng kalahating oras, 1 oras kang makinig doon sa taong kaharap. Kasi kung mas madaldal ka pa sa kanya, wala kang napakinggan tungkol sa kanya, mahirap po siyang maunawaan at hindi magiging maganda ang iyong pag-uusap. Dapat pala, mas higit kang nakikinig sa iba kaysa sa ikaw ang nagsasalita. Lalo na kung may mga tao na hindi Kristiyano, kaibigan mo, hayaan mo lang siyang magpunta. Hingin mo yung kanyang opinion ng mga saka ka mag-share ng pagsalita ng Panginoon. Sa kanya, hindi yung pagdating mo, ikaw na lang lahat, hindi na siya mapagsalita, hindi mo nalaman anong pinagdadaanan niya, pag-uwi, galit na sa'yo. Ayoko na rin makipag-usap sa tao yun. Parang sinabi mo na lahat sa kanya, ito siya ang mali. Kasi sasabihin mo yung lahat ng karanasan mo, ay nagiinom siya. Ay sabi nga sa seminar sa amin, kahapon, sabi niya, kung ang asawa niyo nagiinom, huwag niyo sawayin. Panalangin nyo lang, hayaan nyo lang sila. Kasi bandang huli makakasama nyo yan. Manalangin lang kayo sa Panginoon. Kasi pag sila ay lagi mong sinasabihan, naalala ko tuloy yung bata doon sa Taytay nung una, sinaway namin kasi nga may activity kami doon sa doon sila naglalaro. Sabi namin, Toy, umalis ka dyan kasi alanganin ka dyan, baka tamaan ka ng basketball yun eh. Diba, basketball. Baka tamaan ka ng pula dyan. Ayaw namin umalis, sabi ng mga bata. Gusto namin dito. Sabi naman ni Troy, diyan na lang kayo ha, huwag na kayo umalis dyan. Alis kami yan, pakala mo sa amin. Umalis yung mga bata. Umalis yung mga bata. Saan pa umalis? Talagang napakabuti po ng Panginoon sa buhay natin. Maging matalino po tayo sa paggamit ng kanyang mga salita. Hindi po tayo magkukulang. Kaya lagi kong encourage, magbasa po tayo ng salita ng Panginoon. Maunawaan po natin yung buhay. Masaya po talaga pa nagbabasa ng salita ng Panginoon. Araw-araw. Umpisahan ninyo bukas o mamaya. Araw-araw. Sa umaga, 1 verse. Sa hapon, 1 verse. Manalangin ka sa umaga, 5 minutes. Sa hapon, 5 minutes. Tandaan ninyo ba kayo matulog panalangin niyo? Hindi aabot ng 1 taon, napakaganda at napakasaya ang buhay mo bilang isang Kristiyano. Maunawaan mo kayong salita. Baka sarado pa yung church, nandyan na kayo sa gate. Store, anong oras pa ang umpisa natin? Naalala ko kasi noon, nag-midnight kami. Pag uwi sa bahay, nakalimutan ko na nag-midnight kami Friday ng gabi. Nagising ako alas 4. Punta ako ng church, sarado yung church. Sabi ko may morning watch kami ngayon. Maya-maya, mga alas 6 siguro, lumabas si Ate Ching. Pastora Ching muna, buhay pa siya nun. Sabi sa akin, ba't nandiyan ka? Sabi ko, di ba may morning watch tayo? Wala, midnight natin kagabi. Nakatulog ako ng mga 3 oras siguro. Bumalik ako sa simbahan. Hindi ko na kasi kinising si Pastora. Malayo pa yung kami, naglakad ako. Maaso pa, alas 4 naglakad ako. Super excited ko sa Panginoon. At simula lang talagang hindi na nawala sa gawain. Lagi akong nandun. Kaya salamat sa Panginoon. Alam ko tayong lahat mayroong puso na gusto ng Panginoon na tayo ay pagpalain. Salamat po sa umagang ito. Tayo piling po at tayo manalangin. Father God, salamat Panginoon sa iyong mga salitang Panginoon. Dalangin ko Ama na ito Panginoon ay magkaroon Panginoon ng puwang sa aming mga puso Panginoon ang iyong salita sa umagang ito Lord. Bigyan mo Lord ang kapangyarihan ng Panginoon ng iyong mga salita na ito po ay aming maipamuhay Panginoon. Patuloy mo Lord pagpalain ng iyong mga anak sa dabang ito Panginoon at ang iyong mga salita Panginoon kanilang panghawakan Lord. Salamat po Ama, pagpalain mo ang bawat isa sa amin Panginoon at bigyan mo ng tagumpay ang bawat pangarap ng mga anak mo na namin ito.
Salamat po, Ama. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you.